Boulevard sa Maynila, kasalukuyang dumaraan ang andas ng itim na Nazareno at kapansin-pansin na bang mamasa-masa ang salamin ng andas. Libo-libong deboto pa rin ang nakikibalyahan at tulakan makasampalang at makapagpunas sa salamin ito. Base po sa nakaplanong ruta, kakanan pa sa Palangka Street ang andas bago muling kumanan sa Villalobos Street para makarating sa Plaza Miranda pabalik ng Quiapo Church. Ngayon lang uli umarangkada ang traslasyon matapos ang 3 taong paghihigpit sa panahon ng pandemya. Mas mabilis naman ang usad ng andas kumpara sa mga nakaraang traslasyon. Ang ilan pang mahalagang update kaugnay sa traslasyon, ihatid namin sa inyo live maya-maya lang. Imahe ng itim na poong Nazareno, inaabangan na sa Quiapo Church. Maigit 1 milyong deboto sumama sa kauna-unahang prosesyon makalipas ang 3 taon. Ilang deboto nakuhanan ng mga ipinagbabawal na gamit sa traslasyon, kabilang ang mga patalim. Mismong PNP chief nag-ikot sa Quiapo Church bago dumating doon ang andas. Mapaghimalang kamay ng Nazareno, libo-libong deboto raw ang milagrong napagaling. Alamin ang kwento kaugnay niyan. Mga residente sa Quezon City nagsipirmahan sa inakala nilang paayuda na tungkol pala sa petisyon kaugnay sa charter change o pag-amyenda ng konstitusyon. Lalaking pinakitaan ng baril ang 2 niyang batang anak para takutin, nirespakan ng isang tambay sa Pasay. Ginagawang baril saka itinutok sa sospek. 7 magkakaanak kabilang ang 3 minor de edad natagpo ang walang buhay at ibinon sa lupa sa Lanao del Norte. Sa K-Alaman, alamin kung kailan unang ginamit ang salitang traslasyon at kung saan ba ito hango. At Coco Martin, nakiisa sa pista ng poong Nazareno. Coco, may mensahe pa sa mga kapwa niya deboto. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong pinamatayan. Magandang gabi Pilipinas, ika-9 na araw ng Enero taong 2024. Buong pwersa ng News 5 ang nakabantay mula sa pagandar ng andas sa Quirino Grandstand hanggang sa pag-uwi ng Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. At live na magbabalita mula sa Quiapo Church ang kasamahan nating si Jiggy Manikad. Jiggy. Cheryl Julius, isang malaking araw nga ito para sa mga deboto ng mahal na itim na Nazareno. At narito tayo ngayon mismo sa frontline ng traslasyon. 3 taon matapos na tumama ang pandemya at mahinto itong naturang traslasyon. Binantayan ng buong puwersa ng News 5 ang paggalaw ng andas. Ngayon, anumang oras inaasahan na makakapasok dito sa Quiapo Church. Ito pong andas. Di tulad ng mga nakarang taon kung saan inabot ng magdamagan o kaya buong araw, ito pong pagdating ng andas sa loob ng simbahan. Pero sa pagkakataong ito ay malapit na po dito sa may Villalobos Street. Diretso po ito sa pintuan ng Quiapo Church. At ito nga po ang inaantabayan nandito ng mga deboto. Halos nasa 14 na oras ang itinagal ng traslasyon na nagsimula sa Quirino Grandstand mag-aalas 5 kaninang madaling araw. Mabilis ang usad ng undas, hindi gaya nung mga nakarang traslasyon. Bandang alas 3 ng hapon pa lang kanina ay nakita na po o nangyari na yung tradisyonal na dungaw na karaniwan ay nangyayari noong mga nakarang taon na mga bandang alas 7, alas 8 ng gabi. Ito po yung pagsilip ng imahen ng Birheng Maria sa pagdaan ng imahen ng Nazareno sa may San Sebastian Church. Maaga na po yan dahil madalas nga ay gabi ito nangyayari. Dahil dyan, ang traslasyon ngayong taon ang pinakamabilis na itinuturing, lalo na kung ikukumpara sa mga nagdaang taon. Noong pong 2020 ay tumagal ng 16 na oras ang traslasyon, habang ang pinakamatagal naman ay noong 2012 na umabot na mahigit 22 oras. Libo-libong deboto ang nag-abang at nakipagsiksikan para lang masilayan ang poong Nazareno. Umabot pa nga sa lagpas 1 milyon ang nakiisa sa prosesyon. Ayon na rin po yan sa Quiapo Church Command Post. Karamihan sa mga namamanata nakayapak bilang pagpapakita ng pagpapakumbaba sa poong Nazareno.
At kabilang po sa highlight ng traslasyon ang tradisyonal na dungaw kung saan nga po muli itong natunghayan ng mga deboto makalipas po ang may 3 taon. Sinisimbolo nitong pagmamahal ng Birheng Maria sa kanyang anak na si Jesus Nazareno. At live mula sa may San Sebastian Church, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Elaine, napaaga dyan ang dating ng Poong Nazareno kanina. Ano ang mga nakita mo at maaari mong maikwento sa amin? Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang makarating dito sa San Sebastian Church ang hadas ng itim na Nazareno para nga sa dungaw sa del Carmen. Mainit na sinalubong ng mga deboto ang pagdating ng itim na Nazareno sa San Sebastian Church para sa dungaw. Hindi maiwasan ang magbalyahan, masaksihan lang ang tradisyonal na pagdungaw ng mahal na Nuestra Señora del Carmen sa poong itim na Nazareno. Inihinto ang andas ng Black Nazarene kung saan sinalubong siya ng Inang Birhen. Ang dungaw ang isa sa pinakaaabangan tuwing traslasyon. Pagpapakita rin ito ng pagtatagpo ni Maria at Jesus na simbolo ng pagmamahal ng ina sa anak. At kahit ipinagbabawal ng pagsampa sa andas ngayong taon, may ilang deboto pa rin ang hindi naawat ng mga ihos na sumampa sa andas. Ang 15 taon ng debotong si Jesus, 2 beses daw siyang inatake noong 2023 at bilang panata at pasasalamat sa Poong Nazareno, isinama niyang asawa at 3 anak para sa traslasyon 2024. Sacrifice na medyo mahirap, na masaya kasi mahirap of course ay hindi lang sarili ko ang iisipin ko ngayon. Yung 3 anak ko lagi ko silang titingnan, check. Talagang naramdaman ko na they are happy kasi yun nga, itong puon na to, bantay din namin sa bahay namin. Ang grupo naman nila ni Nathaniel mula pang Caloocan, dito na raw sila nagpalipas ng gabi. Pag namamanata ka, gutom, uhaw, pero mararamdaman mo yung sakripisyo na ginagawa mo kasi mas nararamdaman mo yung binibless ka ni Lord. Jiggy, pasado alas 3 naman ng hapon kanina nang makaalis dito sa San Sebastian Church ang andas ng Poong Itim na Nazareno. At ayon nga sa mga nakausap natin, mas maaga raw ngayon yung para noong mga nakaraan na traslasyon kung saan umaabot ng gabi ang dungaw. Samantala, sa kasalukuyan ng tinatahak ng andas ng Poong Itim na Nazareno, ang Hidalgo Street papuntang Quezon Boulevard hanggang sa mga harating sa Quiapo Church maya-maya lamang. Yan muna ang latest. Mula rito, balik sa inyo. Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Samantala, hindi po naiwasan na may mga mahilo o kaya po ay mahimatay ng mga deboto dahil nga po sa pagsisiksikan at talaga namang mahirap na sitwasyon at kalagayan nila tuwing sumasapit po ang ganitong traslasyon. At para malaman pa rin po natin ang ibang mga detalye, kaugnay pa rin ng sinapit o inabot, dinanas ng ating mga deboto. Narito po si Mon Gualvez. Mon? Jiggy, sa kabila ng ilang mga nasaktan o nasugatan nga dahil sa nangyari traslasyon, muling nabuhay naman ang pananampalataya ng maraming deboto dito sa paligid ng Quiapo Church, kasabay ng pagbabalik nga ng traslasyon. At ito nga yung kasabay din ng Pista ng Itim na Nazareno. At kahit may limitasyon, maging ilang paghihigpit na ipinatupad, talagang hindi nito napigilan yung pananabik ng maraming deboto sa pagbabalik ng traslasyon. Halos lahat nakayapak at marumi na ang mga paa. Pero hindi yan alintana dahil sakripisyo raw nila yan makarating lamang sa Quiapo Church sa araw ng kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Sa Villalobos Street, bagamat hindi required, ipinatutupad ng minimum health protocols gaya ng pagsusot ng face mask at physical distancing. Kuya, walang galang na po sa inyo. Usap po tayo rito. Sa Plaza Miranda na dati puno ng mga tao tuwing may misa, ngayon may mga puwang dahil sa mga inilagay na yellow markings. Pero sa gilid ng Quiapo gaya sa Quezon Boulevard, hindi maiwasang magsiksikan. Pero Dead Maria ng grupo ni Ruby mula Caloocan, panata na raw nila ito lalo't maraming panalangin na ang dininig ng Nazareno. Ang anak ko po kasi nagkasakit siya eh. Tapos akala namin continuous na yung dialysis. Paghiling namin sa kanya, talagang natutupad. May ilang magulang naman ang dinala na pati ang kanilang mga anak. Sa susunod na taon siya naman sasampa doon. Ganun din eh, yung buhay ko galing din sa kanya. Kaya yung buhay ko iaalay ko rin sa kanya.
Ang ibang hindi makalapit sa simbahan, nakontento na lamang sa malalaking LED screens. Pero dahil siksikan din, marami ang nahilo, nahirapang huminga at nahimatay. Ang isang ang ito, may mga sugat sa binti at bugbog ang katawan matapos piliting pumanik daw sa andas. Sulit naman daw para kay John Michael ang lahat ng pagod. Medyo naipit po ako sa sobrang sigip ng pero masaya ako kasi kahit pa paano nakalapit ako sa Mahal na Nazareno. Hindi bababa sa 100 kaso ng mga sugatan ng nirerespondihan ng mga medical first aid station sa paligid ng Quiapo Church. Karamihan pong tinirit naming sugat is natanggalan ng kuko, kumbaga nahiwa, nagkasugat, na abrasion o nagasgas. Jiggy, sa mga oras na ito, umaabot na sa mahigit 283,000 yung current na bilang dito sa Quiapo o sa paligid nga ng Quiapo Church. At kung bibigyan naman ng count or tally, yung mula kanina alas 12 ng madaling araw hanggang sa alas 6 ng gabi, umaabot na daw yan ng halos 1.4 million na mga deboto ang dumagsa at pumunta nga dito sa simbahan ng Quiapo. Posibleng dumami pa raw yan sa mga susunod na oras, lalo't oras-oras din naman ang misang ginagawa dito sa simbahan ng Quiapo para sa mga hahabol pagkatapos ng kanilang mga trabaho. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Hindi pa man umuusad ang traslasyon ay dandaan libong deboto muna ang dumalo sa idinaos na Misa Mayor sa Quirino Grandstand kaninang hating gabi. At ang ilan sa kanila ay galing pa sa iba't ibang mga probinsya at nagpaumaga para makasama lamang sa prosesyon. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talet. Bago pa man maghating gabi, nagsimula ng mapuno ng mga deboto ang kahabaan ng Rojas Boulevard papasok sa Quirino Grandstand kung nasaan ang pahalik sa Nazareno bago magtraslasyon. Ang mga kalye sa paligid ng grandstand, maagang isinara sa mga motorista. Pagpatak ng eksakto alas 12 ng hating gabi, nag-umpisa na ang Misa Mayor, hudyat ng pagsisimula ng pista. Mahigit 200,000 deboto ang nakiisa sa misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Sa homily, pinaalala niya sa mga deboto na walang karanasan ang tao na hindi nakikita at nauunawaan ng poong Jesus Nazareno. Ibig naming makita si Jesus. Juan 12:21. Ito ang sigaw ng mga puso natin ngayon. Ibig nating lahat na makita si Jesus. Pagnilayan natin ang tatlong aral. Makita si Jesus. Makita ni Jesus. At maipakita si Jesus. Kanya-kanya namang diskarte sa mahihigaan ang mga debotong nagsimba. Ang pamilya ni Micaela, may kasamang mga bata kaya nagbitbit sila ng tent. Tradisyon na raw nilang dumalo sa Misa Mayor. Pero ngayong taon, hindi na nakasama sa pahalik ang lolo niya na pumanaw na. Kahit wala siya, ipagpapatuloy pa din namin yung devotion namin. Pagkatapos ng misa, tuloy ang pahalik at vigil sa grandstand kahit umulan. Ang ibang deboto galing pa sa iba't ibang probinsya. Kaya naglatag na lang ng plastik at karton para may mahigaan habang naghihintay ng prosesyon. Pagpatak ng pasadong alas 4, binuksan na ang nakatakip na bagong disalaming andas ng poon. Eksakto alas 4:45 ng umaga naman nang umandar ang traslasyon. Bagamat may naiwang replika ng poon sa grandstand para sa pahalik, may ibang mga deboto ang kumalas na sa pila para sumama sa prosesyon. Naiwan sa grandstand ang sandamakmak na kalat, kaya habang umaandar palayo ang andas, ito na rin ang hudyat kaya nagsimulan ng maglinis ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan ng Maynila at ibang volunteer. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Naputol ang isang bahagi ng lubid ng andas sa kasagsagan ng traslasyon. Bukod sa matatanda, may mga minor de edad ding nakipagsabayan sa siksikan, makalapit lamang sa Poong Nazareno. At live mula sa Arlegui Street sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny.
Jiggy, balyahan, tulakan at may pisikalan pa nga na nangyari nang dumaan dito ang andas sa Arlega Street bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa dami ng mga deboto, naputol yung lubid na humilya sa Nazareno at sunod-sunod na hinimatay ang ilang deboto. Mag-aalas 5 ng umaga nang umusad ang andas ng itim na Nazareno mula Quirino Grandstand papunta sa P. Borgo Street. Madilim pa noon pero ang mga deboto di maitago ang kasiyahan dahil matapos ang 3 taon, balik na ulit ang traslasyon. Pagputok ng liwanag, mas lalong nakita ang pananabik ng mga deboto. Pagkarating sa Palangka Street, halos hindi na makita ang itim na Nazareno dahil nag-moist ang loob ng andas dahil sa bahagyang pag-ulan. Nagpumilit makasampa sa andas ang mga deboto. May ilang halos mahubaran, mayakap lang ang krus ng Nazareno. Sa tindi ng debosyon, naputol pa ang bahagi ng lubid ng andas bago lumiko sa Arlega Street, kanto ng Quezon Boulevard. Kaya natagalan bago ito muling umusad. Pagsapit ng alas 11:30 ng umaga, nakarating ang andas sa bahagi ng Arlegui, kanto ng Casal Street. Pero bago pa man makarating dito ang andas, sunod-sunod na ang pag-rescue sa mga hinimatay na mga deboto. Maya-maya, nagtutulakan na ang mga deboto. Lalaki man o babae, kita sa mga mukha ang pagod, hirap at lupaypay at halos hindi makahinga sa siksikan, mahawakan lang lubid ng andas. Parang dagat ng tao na umaalon sa dami ng mga deboto ang traslasyon. Ang ilan, buwis buhay na, naglalakad sa mga ulo at balikat ng mga deboto, makalapit lang sa andas. Ang lalaking ito, lumambitin pa sa kable ng kuryente para makalapit. Ang babaeng ito naman, naipit na matapos magpumilit na maipahid sa poon ang dalang bimpo. May bata ring nakipagbaliyahan. Pinagpasapasahan na lang siya ng mga kapwa deboto para hindi maipit at mailayo sa dami ng mga tao. Sa kagustuhan nga ng mga deboto na makalapit o makasampa dito sa andas, halos tumabingi na nga ito ngayon. Kung nakikita nyo, ayan, pinagbabawal yan. Pero ang mga deboto, nais talagang sumampa at maidampi yung kanilang dalang bimpo dito sa andas. Kaya naman hanggang ngayon, 30 minuto na itong hindi gumagalaw. Ang iba, hindi na kontento sa pagpupunas ng bimpo. Umakyat din sila sa likod ng andas at niyakap ang nakausting parte ng krus ng puon. Para makausad ang andas, tulong-tulong na ang mga ihos sa pagtulak. Nakausap namin ang isang debotong nakalapit sa andas. Si Marjun, halos maligo na sa sariling pawis matapos makipagbalyahan at siksikan, maipahid lang sa puon ang bimpong dala. Siksikan kasi doon sa loob, tulakan. Kaya hindi maiwasan. Solid naman po. Nakakatulong, tsaka magaan sa pakiramdam. Ang debotong si Michelle, nakayapak at bitbit pa ang 10 buwang gulang na anak. Ang sakripisyong ito, walang-wala raw kumpara sa tulong na natanggap nila mula sa Nazareno. Ilang beses na kasi na ospital yan eh. Sa kanya ko lang inalay lahat yung buhay ng anak ko. Kaya pangalawang buhay na yan ng anak ko. Hindi naman pinabayaan ng Nazareno. Bandang alas 2 naman ng hapon nang maibalik sa Quiapo Church ang bahagi ng naputol na lubid mula sa andas. Tulong-tulong ang mga ihos del Nazareno at ilang deboto na hilain ang lubid pabalik ng simbahan. Sinabi lang nung mga deboto, putol na yan. Wala nang hilang karosa yan, sabi sa pinuntahan kayo namin. Putol na nga, ayaw naman bigay ng mga deboto. Talagang gusto nila, sumama sila pagdating dito, simbahan. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, hindi ito ang unang beses na naputol ang lubid sa traslasyon. Jiggy, matapos kang dumaan dito ang andas ay binuksan na rin sa mga motorista itong kahabaan ng Arlega Street. Nagsiuwian na rin ng mga deboto na kanina pang alas 3 ng madaling araw matyagang nag-abang sa pagdaan ng andas dito. Yun nga lang hanggang ngayon, patay pa rin ang linya ng komunikasyon dito sa lugar. Jiggy. Maraming salamat, Jenny Dongon. Personal na nag-inspeksyon si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Quiapo para suriin ang seguridad sa pagdaraos ng traslasyon. Maraming deboto naman ang dumayo pa mula sa mga probinsya para mamanata. At nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico live mula sa Quiapo. JC, kumusta ang sitwasyon dyan sa kinatatayuan mo?
Yang inaabangan na nga sa mga oras na ito yung andas ng Black Nazarene. Dito nga yan sa Quiapo Church. Alam mo, daang-daang polis na nga yung nakapwesto sa harapan nga nitong simbahan. Pero alam nyo, sa buong maghapon, dumagsa nga po yung mga deboto dito sa Quiapo Church. Dito sa Villalobos Street pinapapasok ang mga debotong magsisimba sa Quiapo Church. Pero sa dami ng mga gustong magsimba, umabot na ang pila hanggang sa may palangka. Bago sila makapasok, dumadaan muna sila sa x-ray screening. Dito nakumpiska mga sigarilyo, lighter at mga matatalim na bagay tulad ng kutsilyo. Pwede po kasing gamitin pang sakit sa ibang tao. Kaya po binabawal, especially po yung mga pointed object tsaka yung mga sharps. Tatanggalin din naman pansamantala ang x-ray screening machines. Pag malapit na yung andas natin, siguro sa estimate namin mga 1 hour before, tatanggalin na namin yung mga conveyor na yan. Bubuksan lang yon para makadaan yung andas at pag tuloy-tuloy pa rin yung misa, ibabalik ulit namin yung mga conveyor na yan. Mapabata o matanda, umulan man o umaraw, nagtungo dito para magpasalamat sa poon na nila'y tinupad ang kanilang mga hiling. Gaya na lang ng debotong si Jane, nakasama ang buong pamilya. Nanalangin lang kami na magkaroon ng baby. Yun nga, ito po. Yung simula ng nagkaroon kami ng anak po. Yun na, sumama na rin po talaga ako sa kanyang mamanata po. Galing namang Matnog, Sorsogon ang 75 anyos na si Aling Josefina. 2:00 pa na madaling araw sila dumating dito ng kanyang anak. Sa halip na sumama sa mismong traslasyon, dito na lang sila sa simbahan mag-aabang. Naku, masaya. Parang magana ang katawan ko. Nakapunta ako dito. Maski malayo kami, hanggang may buhay ako, magdidulo ako dito. Pero kung nais magpasalamat ng iba, ang ilang deboto, hiling sa poon ang gumaling sa kanilang karamdaman. Tulad na lang ng 74 anyos na si Aling Lolita na may goiter. Takot po ako magpa-opera dahil matanda na rin po ako eh. Sana humaba pa po ang buhay ko at madagdag ang panlakas ko para sa mga anak ko at apo ko. Sa dami ng deboto, umabot na ang mga nagsisimba sa Plaza Miranda, Plaza San Juan at ang Quezon Boulevard na katabi ng simbahan. Nag-inspeksyon din si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. sa Quiapo kanina. Wala naman daw silang namamonitor na banta sa seguridad kaugnay ng traslasyon. Everything is peaceful and orderly. So far, minor injuries lang naman ang nakikita natin and sana tuloy-tuloy na hanggang sa matapos. Libo-libong pulis ay pinakalat sa paligid ng Quiapo Church para mapanatili ang seguridad sa lugar. Cheryl, inaasahan nga na pagkarating ng andas dito ay mag-resume din yung Fiesta Masses dito nga yan sa Quiapo Church. 11:00 naman ng gabi yung huling Fiesta Mass dito nga yan sa simbahan. Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Nagkasuntukan sa gitna ng traslasyon ng isang Hijos del Nazareno at debotong sumampa sa andas. May mga nasaktan din deboto bago pa man dumaan ang karosa sa Nepomuceno Street. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Namimilipit sa sakit ang lalaking yan ng saklolohan ng mga medics sa Nepomuceno Street kanina. Nadaganan daw ang hindi pa nakikilalang lalaki ng ibang debotong nag-uunahan at nagsisiksikan. Halos hindi makagalaw ang biktima kaya isinugod na siya sa ospital. Isa lang ang lalaking yan sa libo-libong debotong naghihintay sa Nepomuceno Street para sa pagdaan ng andas ng itim na puong Nazareno. Di tulad ng mga nagdaang traslasyon, ulan ang sumalubong sa mga namamanata. Kahit umuulan, baliwala yan sa mga namamanata na sabik sa pagbabalik ng traslasyon ngayong taon. Si Rosalinda na galing pang Marilao, Bulacan, itinuturing na biyaya ang ulan sa pista ng Nazareno. Kahit umulan man siya, talagang ako'y pupunta. Blessing ho sa atin lahat yan. Hindi tayo bibigyan ng ganyan kung tayo hindi magpapanata. Basbas naman mula sa Nazareno ang tingin ni Manny sa pag-ulan, lalo't ngayon na lang ulit nagkatraslasyon makalipas ang 3 taon. Itong panahon na to, hindi naman talaga tag-ulan to. Nakakatuwa dahil yung blessing nga ngayon, pinaramdam ng mahal na senyor na eto na talaga, simula na ulit ang traslasyon to. Karamihan sa mga deboto nakayapak na simbolo raw ng kanilang pagpapakumbaba.
Ang iba naman, namigay ng libreng pagkain sa mga kapwa mananampalataya. Talagang nagbibigay kami ng pagkain, mga t-shirt, tubig. Pasasalamat sa blessing na bigay sa amin ng Nazareno. Ang grupong ito, balde-baldeng pansit ang inihanda na ipamamahagi raw nila ng libre sa mga deboto. Yan din ang ginawa ng sikat na bilihan ng Sotanghon sa Quiapo. Dito ko po nakukuha lahat yung blessing na nakakamit namin sa araw-araw, mga pangailangan ng pamilya ko. Single parent po ako. Nakakaya ko po lahat sa awa ng Diyos. Bandang tanghali nang lumapit sa aming kinatatayuan ang andas. Walang sinayang na oras sa mga deboto na sumunggab at nag-agawan sa naputol na lubid ng andas. Sinubukan pang salagi ng mga miyembro ng Hijos del Nazareno ang daluyong ng tao pero nabigo sila. Mag-aalauna nang masilaya natin ang bagong andas na lulan, ang itim na Nazareno sa kahabaan ng Kalye Nepomuceno. Kung makikita ninyo, hindi alintana ng mga deboto ang siksikan at balyahan, makalapit lang sa andas. Boss! Ayan. Sa tindi ng gitgitan, nagpang-abot ang isang miyembro ng Hijos at debotong nagpumilit makasampa sa andas. Nagsuntukan ng dalawa sa gitna ng kumpulan ng tao. Saka sila nahulog mula sa andas patungo sa ibang deboto. Ang ibang pinalad makaakyat sa andas ng Nazareno, nag-alay ng taimtim na dasal. Ang lalaking ito, yakap, halik at punas ang bungad sa krus ng imahen. Paliwanag naman ng mga namamanata sa kanilang pagsampa sa andas. Hindi na mapipigilan kasi nasabik yung mga tao nasabik kami kaya yun talaga kaya hindi na mapipigilan yung ganun. Sa gitna ng pagpapakita ng masidhing debosyon ng mga tao, nagkaaberya. Sa mga oras po na ito sa kahabaan ng Kalye Nepomuceno, nakikita natin na bagyang tumagilid ang bagong andas ng itim na Nazareno dahil na rin sa dagsa ng mga deboto na nais makalapit sa andas. Halos 15 minutos ang inabot bago makausad ang andas. Iba-iba man ang paraan, iisa lang ang hangarin, ang maipakita ang pananampalatayang nagsilbing gabay sa mga deboto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, mga botante sa Quezon City pinapirma raw sa papel na akala nila ay para sa ayuda pero para pala sa charter change. Batang Quiapong star Coco Martin nakiisa sa pamamanata sa itim na Nazareno sa Quirino Grandstand. At maraming deboto gumaling daw matapos basbasan ng kamay ng itim na Nazareno. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. At sa ngayon ay binabagtas pa rin ng andas ang Quezon Bridge habang pabalik ito ng Quiapo Church. Hindi na bago ang natunghayan natin ngayon na pag-uunahan ng mga deboto sa andas ng Poong Nazareno.
Kaya naman noong 1980s, nasira ang orihinal na kamay ng imahen. Itinabihan sa Quiapo at ginagamit pambindisyon ang mga debotong nahaplos ng kamay ng Nazareno nakaranas umano ng himala. Jiggy, para nasabing milagroso itong kamay ng Nazareno. Julio Cheryl, maraming ngang mga deboto nagpatotoo sa milagrosong kamay ng itim na Nazareno dahil marami ang mga may sakit na nagpunta sa Quiapo Church para hanapin ito at magpabindisyon. At ang resulta ay paggaling ng marami sa kanila. Narito po ang aking exclusive report. Wala ng buhay si Joaquin ang isilang ng kanyang ina na si Myra matapos na mapuluputan ng umbilical cord. Nang malaman ng sitwasyon, ayon na rin kay Myra, bilang deboto, tanging sa mahal na Poong Jesus Nazareno na lamang siya tumawag ng tulong para maisalbang buhay ng anak. Na-revive si Joaquin ng mga doktor pero kritikal ang kalagayan. Nang araw ding iyon, nagkaroon naman ng pagkakataon ng ama ni baby Joaquin na si Beck na magpunta sa Quiapo at makiusap na mabendisyonan ng kamay ng Nazareno. Sa larawang ito mismo ang dating kura paroko ng Quiapo Church na si Monsignor Ding Coronel ang nagbasbas kay Beck. Ang panyong ibinalot sa kamay ng Nazareno, ibinigay ni Monsignor Ding kay Beck. Dinala iyon ni Beck sa ospital at inilagay sa higaan ni baby Joaquin. Nang sumunod na araw, laking gulat ni Myra at Beck na naging maganda ang lahat ng resulta ng pagsusuri ng mga doktor kay baby Joaquin. Mula sa walang buhay na sanggol ng ipanganak, ngayon isang malusog na 2 taong gulang na bata na si baby Joaquin. At bilang mga deboto tuwing Biyernes, kasama siyang sumisimba ng mga magulang sa Quiapo para magpasalamat sa mahal na Poong Jesus Nazareno. Ang kwento ni baby Joaquin ay tinuturing na milagro ng kanyang mga magulang ay dokumentado ng Quiapo Church. Isa ito sa mga modernong kwento ng pagpapagaling sa tulong ng Nazareno, partikular ang kamay nito na matagal nang may mga kwento ng milagro. Yun ang isang kinagugulat ko rin, Jiggy, no? Sa 1 taong ko pa lang dito na pamamalagi sa Quiapo, nagugulat ako at ako'y talagang may kaabutan dahil yung iba ay bumabalik sila talaga, no? Mayroon concretely, may isang stage 4 cancer, no, na kaumpisa pa lang ng chemo niya, no, at talagang pumunta siya rito na nakikiusap na madasalan at dinasalan ko siya at makalipas ang ilang panahon bumalik siya, no, at pipinaintunan niya yung chemotherapy niya dahil sabi ng doktor okay na siya, no, at talagang nagbabalik siya upang magpasalamat. Yung kahalagahan ng kamay, unang-una, siguro para sa mga nananampalataya, ito yung nagpapaalala na meron tayong Diyos na nakakapitan. Yung Diyos na nakakapitan natin, nagbibigay ng kanyang tulong sa pamamagitan ng mga binibigay niyang himala sa mga buhay ng mga nananampalataya sa kanya. Hindi itong unang pagkakataon sa kwento ng milagro ng kamay ng Nazareno. Noong 1920, mismong si Father Jose Maria Gamero, kura paroko ng Antipolo Church, ang nagkwento kung paano siya pinagaling ng kamay ng Nazareno. Sa isang booklet na sinulat ni Reverend Father Vicente Catapang na na-publish noong 1937, ikinuwento doon mismo ni Father Gamero ang naging karanasan niya. Sabi ni Father Gamero, dahil sa matinding pagsakit ng kanyang tiyan, nauwi ito sa operasyon kung saan 2.5 litrong nana ang nakuha mula sa palibot ng namamaganyang atay. Bagong operasyon ay hiniram ni Father Gamero ang kamay ng Nazareno at nag-alay ng dasal. Kinailangan niyang sumailalim sa 2nd operasyon dahil may impeksyon pa rin ang kanyang atay. Sa pagkakataong ito, 3 araw lamang ang taning na ibinigay ng mga doktor sa kanyang buhay. Muling nagdasal si Father Gamero sa kamay ng Nazareno at nang ooperahan na siya, biglang tumigil ang kanyang pulso kaya't hindi natuloy ang operasyon. Makaraan ng ilang araw, siya ay muling nagkamalay at unti-unting nakakain. Dito niya muling sinimulan ang nobena sa mahal na Nazareno at sa 8 araw ng nobena ay nakakain na siya ng solid food. Mula noon, unti-unti na siyang gumaling at nabuhay pa ng matagal.
1980s pa nang itabi ni Father Jose Abriol ang kamay matapos na masira ito dahil sa pag-uunahan ng mga deboto na makahawak sa imahe ng itim na Nazareno. Mula noon, ang mga kamay ng Nazareno ang dinadala sa mga may sakit para makapaghatid ng bendisyon. Sa pagbisita ko sa tanggapan ni Father June sa Quiapo Church, napag-alaman kong maaari na palang bisitahin ng lahat ang kamay ng Nazareno. Kahit sinong pumunta, basta may tao lang sa opisina, kung nandito kami mga pare, kami ang magdadasal. Kung wala man, pwede pa rin silang pumasok para magdasal at tumingi ng tulong sa ating mahal na Poon. Ngayong kapistahan ng Nazareno, aminado ang mga pari ng Quiapo Church na kahit sila'y nagtataka kung bakit ganun kalakas ang hatak nito sa mga Pilipino. Sa tingin nila, ang mga kwento ng mga deboto ay kahalintulad din ng mga dinanas ng Nazareno. Tayo dito sa bansa natin na parang napakarami nating problema, pagsubok, paghihirap, kahirapan sa iba't ibang mukha, kahirapan sa iba't ibang anyo. Na kapag tumingin ang isang Pilipino sa imahe ng Poong Nazareno, ang nakikita niya ay yung lakas at pag-asa ng isang taong lumalaban. And I think yun yung nagdudro sa pananampalataya ng isang Pilipino na nakakahugot tayo ng lakas at pag-asa sa debosyon na ito. Alam ko naman maraming tao sa Quiapo, no? Pero hindi ko sukat akalain na ganun kadami yung tao. At sabi ko nga sa ibang mga pari, siguro kung 50, 100, 200 bumabalik, aminin ko, baka sabihin ko, nagkataon. Pero kung libo-libo yung bumabalik, dahil sinagot yung kanyang dasal, hindi na yan coincidence. Talagang providence na yun. Naniniwala ako na himala na talaga yun. Ng pananaw na sinasabi ni Father June, itong dami ng mga deboto na naririto ngayon at patuloy matyagang nag-aabang sa pagdating ng mahal na Poong Jesus Nazareno ay talagang hindi po natitinag. Kanina po ay nagkaroon ng malakas na biglaang pag-ulan pero hindi po sila natinag at patuloy sila sa pag-aantay dahil para sa kanila ito ay malaking biyaya, lalo na nga at makalipas ang 3 taon ay muling nagbalik ito pong traslasyon. Hanggang kaninang hapon, nasa 600 ang naitalang nahilo o sugatan ng Red Cross sa kasagsagan ng traslasyon. Kaya may ilang deboto ang umiwas sa siksikan at balyahan at mas piniling panoorin na lamang po ang naturang prosesyon mula sa malayo. At nasa frontline ng balitang yan mula sa Quezon Bridge, si Rainiel Pawi. Rainiel. Jiggy, nagtayo na lang ng kani-kanilang silungan at naglatag nga ng sapin dito sa Quezon Bridge yung ilang deboto nitong itim na Nazareno. Halos buong maghapon ay dito na nga sila nagpalipas ng ulan, ng init ng araw para sa mahintay lang itong Nazareno bago pa ito makabalik sa Quiapo Church. Sa ilalim ng Quezon Bridge na to, ang isa sa huling dinaanan ng andas ng itim na Nazareno bago balik sa Quiapo Church. Ang ilan sa mga dumalo sa ng traslasyon kasama pa ang mga paslit. Pero para iwas disgrasya, sa taas sila nag-abang ng andas. Ang ilang mga deboto na may mga kapansanan at may sakit, di na muna nakipagsiksikan at sa gilid na lang naghintay. At habang wala pang andas, nagpahinga na muna ang mga deboto sa mga bangketa. May mga naglatag pa ng sapin at may mga malalaking payong pa ang ginamit panangganga sa init. Sa tala ng Philippine Red Cross, alas 3 ng hapon, mahigit 600 na deboto na ang nahilo. Tumaas ang presyon at nagtamo ng maliliit na sugat. May 3 bata pa rin ang naiulat na nawala na kalaunay nahanap naman ng kanilang mga kasama. Jiggy, pasado alas 7 nga ng gabi ay dumaan na dito yung andas ng Poon ng Itim na Nazareno sa may Quezon Bridge at lahat nga ng mga deboto ay tuwang-tuwa nang makita yung andas dahil simula kaninang umaga ay palitan na lang ng init ng araw at ulan yung kanilang dinanas para nga lang maiwagayway yung kanilang mga puting panyo at mabendisyonan daw yung kanilang dala na maliliit na replika ng Poong Nazareno. Jiggy. Maraming salamat, Rainiel Pawi. Cambio muna tayo sa ibang balita. Naka-full alert ngayon ang seguridad sa NAIA Terminal 1 matapos mahukay ang mahigit 11 milyong pisong halaga ng iligal na droga.
Nitong linggo, nakitang nakabaon sa lupa ang mga hinihinalang shabu sa bahagi ng dinedemolish na restaurant sa Naiya. Wala pang detalye kung sino ang nagbaon ng kontrabando. Sa inilabas na statement ng Manila International Airport Authority, nagpakalat na ng K9 unit sa buong paliparan. Pinagbabawalan na rin ang pagdaan at pagpasok sa lugar kung saan nadiskubre ang mga droga. Nakikipagtulungan na rin ang pamunuan ng paliparan sa NBI at PIDEA. Kaugnay pa rin sa problema ng droga, nadagdagan ang bilang ng mga pulis na nasasangkot dyan. Sa social media post ni Pangulong Bongbong Marcos, iniulat ng Pangulo na aabot sa 177 pulis sa Metro Manila ang kinasuhan dahil sa drug-related cases. Higit 150,000 ang mga sinampang kaso sa Department of Justice noong 2022 hanggang 2023. Dahil daw sa patuloy na kampanya kontra illegal na droga, umabot na sa halos 28,000 na barangay ang drug-free nitong nakaraang taon. Nasa 10.4 billion pesos naman ang halaga ng mga nasabat na droga. Para sa amin, hindi lang ito sa mga magagandang numero. Kung hindi ay talagang magiging improvement, pinapaganda talaga natin ang komunidad natin, pinapaganda talaga natin ang buhay ng ating mga kababayan at iniiwas natin ang mga kabataan natin dyan sa pagpasok sa lifestyle ng drug taking. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang malalaking showbiz update ngayong Martes. Nakiisa rin sa pista ng itim na puong Nazareno ngayong araw ang ilang debotong artista at isa sa mga nanguna sa panata, si Batang Quiapo lead star Coco Martin. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Pakudarasal natin at pananalig natin sa ating mga Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, sa ating Ama, sa ating mahal na Birhen. Lagi na tayong naririnig. Hindi pa pumuputok ang araw. Nasa grandstand ng Maynila si Batang Quiapo star Coco Martin. Mag-aalas 4 ng madaling araw kanina. Isa siya sa mga panauhin sa taunang Misa Mayor para sa pista ng itim na puong Nazareno ngayong araw. Kilalang deboto ng puon si Coco. Taon-taon, hindi siya nagmimintis sa pamamanata sa kahit anumang paraan. Last year, wala mang traslasyon. Siniguro niya na makikisa pa rin sa pista sa pagsabay ng kanyang unang taping para sa kanyang hit serye ngayong Batang Quiapo. Gumising kami ng maga para talaga makover namin at masaksihan talaga namin yung tunay na nangyayari ngayon sa Piyesta ng Quiapo. Kanina, kinuwento ni Coco na naging takbuhan niya ang puong Nazareno tuwing may hinaharap siyang problema. Lagi ako nagdadasal sa Quiapo Church. At sinasabi ko na sana dumating ang araw. Bigyan lang ako ng pagkakataon. Bigyan lang ako ng trabaho kahit ano. Yung regular. Sa mataintim na pananalig at paniniwala. Sa awa ng Diyos, ibinigay po ito sa akin ng buong Nazareno. Kilala ring deboto ng itim na puong Nazarenong kaibigan ni Coco na si Angeline Quinto. Last year, kasama niyang namanata ang fiancé na si Non-Rev. Ngayong taon, online naman idinaan ni Angeline ang pakikiisa sa pista ng puon. Nag-share siya ng ilang IG stories tampok ang ilang tagpo sa traslasyon ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Eto pa nga sa ibang showbiz update, in-unfollow na online ng aktres na si Sara Labati ang kanyang mister na si Richard Gutierrez. Sa Instagram ni Sara, kapansin-pansin, wala na sa following list ni Sara si Richard. Ganon din naman ang mga account ng kanyang mother-in-law na si Annabel Rama at brother-in-law na si Mon. Kung dati, SLG o Sara Labati Gutierrez pa ang kanyang username, pinalitan niya na ito sa Sara Labati lamang. Bago yan, kumalat naman online ang ilang larawan at video kung saan si Richard spotted nakasama sa isang party ang aktres na si Barbie Imperial. Wala pa po silang pahayag kaugnay dyan. Eto pa nga, nag-uumapaw ang excitement ngayon ni Korean Oppa Park Yoon-sik sa kanyang nalalapit na pagbabalik sa Pilipinas. Sa panayam sa kanya ng News 5, na ibahagi niyang puspusa na ang kanyang paghahanda para sa kanyang upcoming fan meet. Nakaschedule ang fan meet event ni Yoon-sik
na Secret Time o Secret Time sa February 17. Ipoproduce po yan ng MQ Live at gaganapin naman sa Araneta Coliseum sa Quezon City. 5 taon na ang lumipas ng huling bumisita sa bansa si Yung Shik at target niya sa muling pagbisita sa bansa bukod sa masayang bonding sa fans, makapagbakasyon at scuba sa ilan nating mga dagat. So my memories of the Philippines is that the fans were very passionate, which I was very happy to actually see them and interact with them. And also the food was really nice. The weather was perfect as well. It actually gave me a feeling that I would not like to go back to Korea. Susunod, hotel sa Texas sa Amerika sumabog dahil sa umano'y gas leak. Mga deboto ng Itim na Nazareno sa Cavite nagkasa ng sariling traslasyon. At sa Alaman, alamin na ang pinagmulan ng salitang traslasyon. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Lalo pang nabawasan ng mga Pilipinong walang trabaho nitong nagdaang holiday season. Ang kaso, ang mga may trabaho naman naghahanap pa ng racket. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Kasabay ng nagdaang holiday season, dumami ang natanggap sa trabaho. Kabilang sa mga tumanggap ng empleyado ang sektor ng agrikultura, retail, trade o mga nagbebenta ng produkto at accommodation at food service. Kaya naman itong Nobyembre, bumaba lalo ang unemployment rate sa 3.6%. Katumbas yan ang 1.83 milyong Pinoy na walang trabaho. Kumpara yan sa higit 2 milyong walang trabaho noong Oktubre. Ang antas na yan ang pinakamababa sa loob ng 18 taon. Pero kahit mas marami na ang may trabaho, marami pa rin sa kanila ang naghahanap ng racket. Kaya tumaas sa 5.79 milyong Pilipino ang maituturing na underemployed o naghahanap ng dagdag trabaho. Pag fourth quarter, because of the holidays, no? Maraming mga activities tayo. So doon namin nakita na tumaas yung bilang ng mga employed. That's typical, tumaas yung number of employed and not all of them to be absorbed in terms of the full employment. Kabilang sa mga rumarakit si Randy. Umiikot siya sa Quezon City bilang lumpia vendor. Pag naubos na ang paninda, sumasideline siya bilang construction worker hanggang gabi. Hindi na muna kasi nagtrabaho ang kanyang asawa matapos manganak. Ako din po yung inaasa ng asawa ko at anak ko eh. Tsaka yung ano din, parang para makaraos din sa maghapon na bilihin. Sa pagod na rin pero kakayanin dahil sa pamilya na. Ang National Economic and Development Authority o NEDA, aminadong unti-unting nababawasan ang mga aktibong naghahanap o nananatili sa trabaho para magbalik-aral at tutukan ng pamilya sa bahay. Kaya tinutulak ng NEDA ang pagpapalakas ng digitalization para pwedeng magtrabaho ang marami kahit nasa bahay. Patuloy din ang paghikayat ng gobyerno sa mga investors na mamuhunan sa bansa, partikular sa infrastruktura pati na rin sa upskilling ng mga empleyado. Tiwala ang Department of Finance na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng bilang ng walang trabaho hanggang matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Iligtas mo kami sa kasalanan. Andas kung saan patuloy na inaabangan ng ating mga kababayan. At kanina nga po ay nakita natin itong mismong daraanan ng andas ay talagang hinawa na. Nasa magkabilang gilid na yung mga deboto at mga pulis para magbigay daan sa andas. Nasa area na po ng may Villalobos yung andas at naririnig na natin yung hiyawan, yung ingay ng pagsigaw ng mga deboto. Ito po'y indikasyon na talagang malapit na ang andas sa pintuan ng simbahan ng Quiapo. At anumang oras, ito po yung may tuturing na isa sa pinakamabilis na traslasyon
ng mahal na poong Jesus Nazareno. At ito nga po ay positibong kwento dahil nung mga nakarang taon ay mas naging mahirap, mas naging matagal yung traslasyon na ginagawa. Ito po ang kuha ng News 5 mula sa itaas at makikita natin yung aking tinutukoy kanina na halos maluwag ito, hawan yung gitna na dadaanan ng andas para talagang maging mabilis ang pagpasok ng imahe ng Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo. Maririnig po ninyo sa background yung pagsigaw ng mga deboto ng Viva na palakas ng palakas. Ito po ay indikasyon na nandito na lamang sa kanang ko itong imahe ng Poong Jesus Nazareno. At yan, makikita natin, no? Pumasok na yung daluyong ng mga deboto at yung hanay ng mga pulis na nakaayos kanina ay medyo na tinag mula sa kanilang kinatatayuan. At nakikita na natin, una kasi dito ay itong mga deboto, tapos meron po silang mga bandera ng iba't ibang organisasyon. At susunod na po dito yung mismong andas ng Poong Nazareno. Kaya ito yung mga ilang minuto na lamang po at 7:28. Nasa 14 hours inabot ito pong traslasyon para sa taong 2024. Sa po ito sa pinakamabilis. Yan po, hiyawan ng mga deboto. Ito po ang karaniwang maririnig nyo pagka talagang malapit na yung imahe ng Poong Nazareno. So mula dito sa ating kinatatayuan ay natatanaw na natin yung mismong imahe, yung glass casing at anumang oras o minuto, ilang minuto mula ngayon ay may papasok na po yung mismong andas sa loob ng Quiapo Church. Kaya kung napansin nyo kanina, no, ito, sa likuran natin merong isang sinusugod naka-gurney ng mga rescue teams dito at may mga nahilo na. Ito po ang isa sa mga highlights na iniintay para sa araw na ito, ang mismong pagpasok ng andas sa loob ng simbahan ng Quiapo. Samantala, may sarili rin pong traslasyon ng Itim na Nazareno sa Cavite. Kaibahan sa Quiapo ay nagsasayaw ang mga Caviteñong deboto. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Sumisigaw din ng Viva. Naglalakad ng nakayapak. At may mga dalang replika ng Itim na Nazareno. Yan din ang traslasyon sa Dasmariñas, Cavite. Kahit tirik ang araw, hindi napigilan ang mga deboto ng Jesus Nazareno sa pagbabalik ng kanilang traslasyon ngayong taon. Pero when in Cavite, kailangang may indakan ang kanilang prosesyon. Dito sa Dasmariñas, Cavite, hindi makukumpleto ang traslasyon kung walang karakol o nagdarasal habang nagsasayaw. Makukulay ang mga suot ng mga kababaihan. May ilang kulay Nazareno din, habang ang iba naman, pang-zumba ang attire. Si Malu, naabutan pa naming nagkakarakol ng nakayapak. Banata po yan ang aking mula sa ninuno. Mula sa tatay ko, lola ko, ganun. Bale, ako pa nagtuloy mula noong 2008 hanggang ngayon. Galing na siya sa Quiapo kaninang madaling araw, pero iba din daw kasi ang high kapag nagkakarakol. Dahil daw sa kanyang pamamanata, nalagpasan niya ang ilan sa mga masasakit na bahagi ng kanyang buhay. Ako, malaking bagay po. Para nang ako
naghiwalay sa asawa ko, hindi ko po ininda yun. Dito ko binuho sa Nazareno. Tapos, yung mga pangarap ko sa mga anak ko, natupad po niya. May mga sari-sariling hanap buhay. Kumbaga nasa ayos na po sila nakapagtapos. Okay. Si Beth, higit 5 taon nang namamanata. Nung ako'y nag-asawa na, natira po rito, namanata na po kami. Kaya po kahit hindi hiling, bigay! Yes! Kung ang simbahan ang tatanungin, patunay ang traslasyon at karakol sa hindi bumibitaw na pananampalataya ng mga Katolikong Caviteño. Yung pagbabalik ng translasyon ngayon after pandemic, it will say a lot about the faith of the people. Una, uhaw na uhaw ang mga tao after 3 years. At makikita mo naman sa attendance sa misa. Pangalawa, yung mga tao dito, they need something to hold on. At yun lang ang pwede naming maibigay. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mataas ang emosyon na nakikita nga po natin dito sa harapan mismo ng simbahan ng Quiapo habang papalapit itong andas sa mismong simbahan. Maraming umiiyak at talaga namang hindi mapigilan ang kanilang mga damdamin sa pagpapakita ng kanilang pananampalataya dito po sa paglapit ng imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang nakikita nyo po sa kanang bahagi ng inyong screen ay ang mismong, o dito sa kuha natin, ay yung mismong top shot ng andas. At makikita natin na kahit pa pinagbawalan ang maraming mga deboto ay nagsisikap po sila na makaakyat pa rin dito mismo sa naturang andas. Ito na po, maririnig nyo, no? Napakalakas ng hiyawan nitong ating mga kababayan dito at tuloy-tuloy ang daloy ng mga deboto papasok mismo doon sa loob ng simbahan. Kung ikukumparas ng mga nakarang taon ay talaga mabilis pa ito. Yung pag-andar ng mismong andas, wala naging aberya sa kanyang mga gulong, di tulad ng mga nakarang taon. At ito po ay humihinto lamang pansamantala dahil naiiba ng direksyon na papaliko sa kaliwa o kanan dahil sa tulakan na rin ng mga deboto. Ito po, binuksan na yung gate ng simbahan ng Quiapo at tuloy-tuloy ang daloy ng mga deboto papasok mismo sa simbahan. Ilang minuto na lamang po ito at ito ang isa sa inaabangan dito po sa traslasyon. Itong pagpasok mismo ng imahen sa loob ng simbahan ng Quiapo. Ito sa harapan natin mismo ngayon. Nasa harapan natin mismo ngayon. Ito pong imahen ng itim na Nazareno at siya po ay nasa loob nga ng bagong glass casing na ginawa. Ganda rito ay walang aberya na nangyari sa bagong lalagyan at hindi man lang nabasag para maging tuloy-tuloy at maayos po itong prosesyon. Siya po ay napapalibutan o binabantayan ng mga iyos sa gilid ng naturang andas at ito tuloy-tuloy. Medyo nagagawi lang siya dun sa parteng kaliwa ng simbahan pero madali ho itong isentro ng mga deboto dahil meron naman pong nag-guide mula dun sa canopy ng simbahan at nakikita niya yung direksyon para maituwid, may diretso yung mismong andas. Nasa harapan lang po ng setup ng News 5 itong mismong andas habang tuloy-tuloy po ang pasok din ng mga deboto. Yung likod na bahagi ng andas na metal plates, hindi po ito salamin, kung saan meron pong maikling bahagi ng krus na nakausli. Meron pong ilan na mga nakakapit na mga deboto. At ito naman talaga yung purpose ng likod na ito. Magkaroon pa rin ng pagkakataon na mahawakan ng mga deboto na nagnanais yung bahagi ng krus na nakalabas mula dun sa maliit na opening sa likod ng bakal na mga steel plates na naririto po sa kanyang likuran. So may nakikita natin dito mula sa harapan natin, no?
mga 2-3 deboto at yung sa mga gilid naman niya ay yung mga ihos na nagbabantay. Kaya anumang ilang minuto mula ngayon ay siguradong matatapos na po itong pagpasok ng andas ng Itim na Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Napakaganda rin ho nung ilaw, nung glass casing at kitang-kita po mula dito yung imahe ng Itim na Nazareno. So ngayon po ay talagang inaalalayan lamang yung mga deboto na mag-give way para mailusot na sa mismong gate ng Quiapo Church. Ito pong mismong andas. Tuloy-tuloy. Itong pagpasok, ang bilis. Mabilis ho ito. Mabilis ho ito. Maririnig nyo ang palakpakan, hiyawan ng mga deboto at yung pong mismong sumisigaw. Yung mismong sumisigaw sa mikropono, yun po ay ginagawa niya on purpose para ma-guide kung saan pipihit, kung saan direksyon dadalhin ng mga deboto yung mismong andas. Dahil nga po ito'y naitutulak pakaliwa o pakanan, pero para maisentro at maitama sa mismong gate, kailangan merong public address system na gagamitin para ma-guide yung mga deboto diretso papasok ng Quiapo Church. At ito po, no, ito talaga yung nakikita natin dito parate, aatras, aabante dahil sa hila na ginagawa. Pero ang maganda rito ay malapit na. Ilang talampakan na lang po ito mula sa gate ng Quiapo Church. Once may pasok ito, dire-diretso na para sa misa na gagawin at mga pagdarasal na gagawin sa loob ng simbahan. Kung makikita nyo, ito po, kita ninyo yung mga ilang deboto na nakahawak. Meron pong maliit na bahagi ng krus na nakausli sa likod ng mga metal plates na yan ng andas. Ito po talaga ang ginawa nila para magkaroon ng pagkakataon. Yung talagang hindi mapigilan na huwag umakyat. Ginawa po nila yan para po magkaroon pa rin sila ng pagkakataon na makahawak doon sa naturang bahagi yon ng cross. Samantala, makikita rin po natin na yung nasa kaliwang bahagi ng simbahan, doon sa may Quezon Boulevard, ay nakatanaw po sila para tingnan nila at obserbahan, magdasal habang ipinapasok ang andas sa loob ng simbahan. Malapit na ho ito. Nakikita nyo sa inyong mga screen. Ayan, ipinipihit pakanan para masentro. Eksakto ho ang sukat na ginawa nila dyan. Konti po ang allowance. Kaya dapat talaga siya ay nakasentro para hindi masira alinman yung andas o kaya po ay yung mismong mga gate ng simbahan ng Quiapo. Ginaguide po sila. Hindi, yung pagsigaw po na naririnig nyo ay hindi po yun para mag-ingay lamang o di kaya po ay magsisigaw yung may hawak ng mikropono. Siya po ay isa sa mga matatandang deboto dito sa Quiapo. Guided po siya ng rektor ng Quiapo. Nasa tabihan niya si Father Jun Sescon at nagbibilang siya para ma-timing niya yung pagsentro, pagpasok ng andas patungo sa loob. Una muna sa gate at doon sa pintuan ng Quiapo Church. Yan, pinoporma ho nila yan. Kaya po may nagsisisigaw dyan na yan. Ginagawa po nila yan para ma-sentro ng tama at hindi na magkaroon pa na aberya. Wala nang maipit, tamang-tama lang po ang sukat na ginawa nila dyan sa bagong andas. Yan. Kung napapansin nyo, hindi gumagalaw, iaatras ho ng konti para imamaniobra, para maisentro ho ng maayos yung pagpasok niya. Yan lang ho ang nakikita natin na minor lang ho. Hindi naman problema, hindi rin aberya, pero
kailangan lamang maisentro siya ng maayos para dire-diretso po na maipasok itong andas. Yan, dire-diretso na. Dire-diretso na. Minto ulit, makikita nyo, no? Minamaniobra ho nila. Ang maganda rito, 3 solid na gulong ang meron sa unahan ng andas. At parang meron ho siyang steering lever sa loob kung saan madali ho siyang ipihit pakaliwa, pakanan. At yung puwersa ng pag-andar pauna ay manggagaling naman mula sa mga deboto na humihila sa unahan o di kaya po naman ay nagtutulak mula po sa likuran. Kailangan lang po ay sentro para hindi po bumangga yung mismong andas, yung mismong pinaglalagyan ng imahen ng Nazareno. Yan. Hanggang sa mga sandaling ito nga po, nakikita pa rin natin, no, talagang kung ano yung intensyon ng likod ng metal plates ay yan, may sumasampa para makahawak dun sa maliit na bahagi ng krus na naka-usli doon para nang sa ganon, doon sa mga talagang hindi po mapigilan o nagnanais na umakyat, makahawak pa rin sa bahagi ng imahe ay nagkaroon pa rin po ng pagkakataon. Normally ho, yan ho ay nagbibigayan din at medyo mahirap din yung kanilang pwesto doon kaya may struggle na nangyayari itong mga deboto na ating nakikita sa ngayon. Pinupwesto lang ho itong mismong andas nang sa ganon ay hindi bumangga pag itinulak. Once na itulak ito ng mga deboto, kailangan po ito'y nakasentro sa pintuan, sa gate, dahil sa lakas ng puwersa ay nahihirapan din sila na mapigilan ito. Bubuelo ho yan, maatras ng konti, maatras ng konti. At once na itulak ho yan, once ibigay ho yung direksyon para itulak pauna o isalya yung andas, ay dire-diretso na po yan sa loob ng simbahan. Ayan na, eto na, pumasok na. Diretso na po ang andas ng Poong Nazareno mismo sa loob ng simbahan. Nakapasok na ng gate, magiging madali na po ang pagpasok nito sa loob mismo ng simbahan. Alam nyo mga kababayan, ay bihira po natin na makita yung actual na pagpasok ng andas kasi nung mga nakaraang taon po ay madaling araw o di kaya kinabukasan na. Pero yung ganito pong live na nakuha ng News 5, yung mismong pagpasok ng imahen ay isa po sa mga pambihira o di pangkaraniwang pagkakataon na nasaksihan po natin ang pagpasok mismo ng andas diretso sa loob ng simbahan ng Quiapo. Kaya magkakaroon po anumang oras ng mga pagdarasal at misa kaugnay po ng pagbabalik ng imahe ng Nazareno dito po sa loob ng Quiapo Church. At ngayon po ay sinimulan na nga po nila ang kanilang pagdarasal. Lumikit kumulang mga 14 na oras po ang inabot nitong traslasyon, isa sa pinakamabilis na nakita natin sa mga nakalipas na taon. At inasahan nila actually na baka maging mabagal dahil sa matagal-tagal din bago po na ibalik ito. At sa pagkakataong ito ay naging mabilis. Migit kumulang mga 15 oras po to be more accurate po dito ang inabot ng pagbabalik ng andas mula Grandstand, Luneta Grandstand, Quirino Grandstand, papasok po dito
sa Quiapo Church. Marami po sa mga deboto ay talagang hindi alintana ang pagod, ang gutom at uhaw para lamang may pakita ang kanilang pananampalataya. Yung nakita po natin sa Quirino Grandstand ay talagang nagabang mula umaga. Inabot pa po ng 12 midnight na misa, yung misa mayor, at umabot pa, talagang sumama pa sa biyahe na nagdas papunta dito sa Quiapo Church. Kasalukuyan po, pagdarasal ang ginagawa ng mga pamunuan ng Quiapo Church. Maawit sila ng Ama namin at itong mga naririto sa ating likuran ng mga deboto ay talaga namang taimtim na nananalangin. At magbabalik pa po ang Frontline Pilipinas sa ibang mga balita. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Yun pala tungkol ito sa petisyon kaugnay sa pag-amyenda ng konstitusyon. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Naabutan ng News 5 si alias Mary, empleyado ng Quezon City Hall na nagbabahay-bahay sa barangay Tatalon. Para yan mangalap ng pirma ng mga botante, sabay pinasusulat sa kanila ang precinct number. Nang tanungin namin kung para saan ang pinapipirmahan niya, sagot ni Mary. Nakalagay doon Tagalog eh. Kung sumasang-ayon tayo na yung mga dayuhan mag-invest sa Pilipinas. Utos daw ito sa kanila ng Barangay Community Relation Department ng City Hall. Ang ilang residente pumirma agad sa pag-aakalang para ito sa ayuda ng lokal na pamahalaan. Parang susulat lang yung pangalan mo, malay mo kung ano ibigay sa amin sa mahihirap. Ito po ay para sa mga sa mga mamayang Pilipino na nangailangan ng tulong. Kung mabibigyan pangako na magkaroon ng ayuda. Pero may ilang tumangging pumirma nang mabasa ang laman ng papel. Di pala kasi ito para sa ayuda ng lungsod, kundi petisyon para maamyenda ng saligang batas gamit ang People's Initiative. Parang ayuda nga din kasi galing sa Congress. Hindi ako normally sumasali sa mga petition kasi nadala na ako from the last time. Nang tanungin namin si Mary, mismong siya aminado hindi alam kung para saan ang pinapipirmahan sa mga residente sa QC. Bago yan, siniwalat ni Albay Representative Edsel Lagman na may nakarating sa kanyang may mga bayaran sa Bicol, kapalit ng pirma ng mga botante na gagamitin sa pag-amyenda ng konstitusyon. Para paboran ng mga tao ang magkasamang pagboto ng Senado at Kamara para sa charter change. Sa ngayon, ayon kay Mayor Joy Belmonte, nakarating na raw sa kanya ang ginagawang pagkalap ng pirma ng mga kongresista sa Quezon City, pero hindi raw pinaalam sa kanya ito ng mga mambabatas. Nilapitan ko ng mga punong barangay na yung mga congressman nagpapapirma sa kanila. So they wanted to be clarified kung ano ba yung mga amendment. Wala pong kitlaman sa local government po yan. Yan po initiative po ng mga congressmen. Kinausap na rin daw ni Belmonte ang ilan sa mga kongresista ng kaugnay rito para di malito sa rason ng pagpapapirma. Kung pwede nilang i-orient yung kanilang mga inuutusang mga barangay officials with regards to ano ba yung mga amendment na kaakibat ng pagpirma nila. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, mahalagang bahagi ng debosyon tuwing pista ng puon ang traslasyon. Salitang Espanyol ang traslasyon sa paglilipat. At para po sa kaalaman ng marami, itong terminong ito isinilang lang noong 2007. Bago po tawaging traslasyon, prosesyon lang ang tawag sa taunang tradisyon noon ng paglilipat ng itim na puong Nazareno. Dati, sinisimulan pa ang prosesyon mula sa simbahan ng Quiapo. Pero kada idinaraos ito, marami po ang nasasaktan dahil sa pagunahan ng mga deboto na makalapit sa Senyor habang papalabas ang andas. Naiipit sila sa mga pader malapit sa Plaza Miranda.
2007, sabay sa ika-400 taong pagdiriwang ng pagdating ng Nazareno sa Pilipinas, inilipat ang prosesyon sa Luneta. Pagunita po rin yan sa lugar kung saan unang inilagay ang Nazareno sa dating simbahan ng San Juan Bautista de Bagong Bayan. Dito na isinilang ang salitang traslasyon sa pagdiriwang ng pista. Sumunod na taon, ibinalik ang ruta ng prosesyon simula sa Quiapo. Nasa 50 ang naitalang sugatan habang 2 naman ang pumanaw. Dahil po dito, napagdesisyonan na taunan ng simulan ang prosesyon sa Luneta. Taliwas sa sinasabi ng marami, hindi po dahil sa sunog kaya maitim ang puon. Paglilinaw po ng mga eksperto, sadyang maitim ang kahoy na ginamit para sa imahen. Isa pang hindi alam ng karamihan, may mga kahulugan po ang bihis ng puon. Ang 3 sinag o halo sa korona nito, tinatawag na tres potentias o 3 powers. Simbolo ito ng pagiging Diyos ni Jesus. 3 para sa Holy Trinity o Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Kapansin-pansin din ang tila kwintas na pabigat sa leeg ng puon na kung tawagin ay granada. At kahit hindi po pista, tuloy-tuloy naman ang pag-aalaga sa puon. Araw-araw po itong pinupunasan ng langis at taon-taon 7 beses itong pinapalitan ng damit. Ang ilang piluka ng Nazareno gawa pa sa mga inaalay na buhok ng ilang deboto. Mga kapatid, ang pagbibigay ng importansya ng mga namamanata sa puon, magandang halimbawa kung paanong patuloy na tayong kumakapit sa panalangin at paniniwala sa Diyos. Gaya rin ito ng lagi nating paalala na tulad ng kay Alaman, ang paniniwala natin sa Diyos ay kay Yamanan. What's up mga kapatid? Pinatawag ng PBA Commissioner's Office si Ronde Hollis Jefferson pagkatapos ng nangyaring sagutan nila ni Rain or Shine coach Yeng Guiao. Bago daw mag-decide si Commissioner Willie Marcial kung ano ang gagawing aksyon, gusto muna niya marinig ang side ni RHJ. Nangyari ang insidente sa huling 49 seconds ng laro ng TNT kontra Rain or Shine kung saan pumunta si Hollis Jefferson sa likod mismo ng bench ng Rain or Shine at nakipagsagutan kay Coach Yeng. Ayon kay Ronde, justified daw ang kanyang ginawa dahil fan lang naman daw siya nung larong yon. Out for the conference si Ronde dahil sa isang injury na nakuha niya sa East Asia Super League. Abangan natin ang magiging desisyon ni Commissioner Marcial pagkatapos ng meeting nila ni RHJ. At mga kapatid, si Boss Erica D ang magiging bagong Executive Director ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Binigay kay D ang responsibilidad sa pagplano at pag-implement ng mga gagawing programa ng SBP na konektado sa pagtulak ng FIBA na palakihin lalo ang basketball sa bansa. Dahil naging successful ang FIBA Basketball World Cup last year na Deputy Event Director si D, pinakita niya na deserving siya ng mas malaking role ngayon. Bago maging parte ng SBP, naging Licensing Committee Chair and Managing Director siya ng UAAP, Assistant Athletic Director ng Ateneo at Head Coach ng Ateneo Women's Basketball Team. Ayon kay SBP President Al Panlilio, dahil sa experience ni Erica D sa paglalaro, pag-coach, pagiging sports advocate at ang kanyang naging papel sa World Cup, proven na ang kanyang capabilities sa para sa bagong posisyon. Nagpapasalamat si D sa opportunity na binigay sa kanya. Malaking parte daw ang basketball sa buhay niya at gusto daw talaga niyang suklian ang tiwala sa kanya ng mga taga-SBP. At yan ang mga pandiin ng balita sa sports ngayong araw. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman sa araw na ito. Jiggy Manikad po. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi.